Yo, what's up guys? Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan lang natin ngayon ng Batanes kasi ito ang mainit na balita sa social media, sa mga balita na ito ay inaangkin ng mga Chinese scholar na sinasabi nila na ito raw ay parte ng Taiwan. Alamin natin kung totoo ba ang sinasabi nila o chismis lang o haka-haka lang. Ito ang mga basihan sa ating pananaliksik tungkol sa Batanes. Ang Batanes ay usap-usapan ngayong July 2026 dahil sa mainit na balita na sinasabi ng mga Chinese scholar na ito raw ay parte ng Taiwan. Issue tungkol sa soberanya, balita ngayon. Revision ng China. Naging laman ng balita ang Batanes matapos ihayag ng mga akademikong Chino sa isang symposium na ang Batanes daw ay natural extension ng Taiwan at pagmamay-ari ng China. Matigas na tugon ng Pilipinas. Agad itong ibinasura ng Department of Foreign Affairs, DFA, at ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. Binigyan diin ng DFA na ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes ay hindi pwedeng pagtalunan at malinaw na nakasaad sa kasaysayan at sa mga internasyonal na kasunduan. Ayan ang mga yan ang mga bali-balita ngayon tungkol sa Batanes. Sitwasyon on the ground. Sa kabila ng mga balitang ito, nananatiling mapayapa ang buhay ng mga Ibatan at normal ang takbo ng pamumuhay ng turismo sa isla. Kumbaga, nagpapakalat sila ng balitang ito, ng mga chismis. Ang China, meron silang gustong gawin dito. Alamin natin kung ano ang ang basihan ng Pilipinas. Kung bakit sa atin sa Pilipinas ang Batanes, narito ang kasaysayan. Ang basihan ng Pilipinas sa pagmamay-ari at pagsasakatuparan ng soberanya sa Batanes ay matatag at hindi pwedeng pagtalunan. Airtight and undisputed. Nakabatay ito sa 4 na pangunahing haligi ng batas internasyonal, kasaysayan at pamamahala. Kasaysayan at kolonyalismo, historical title. Panahon ng Espanya, 1783, opisyal na isinama ng Espanya ang Batanes sa teritoryo ng Pilipinas noong 1783 sa ilalim ng pamumuno ni Governor General Jose Vasco E. Vargas. Pinamahalaan ito bilang bahagi ng lalawigan ng Cagayan. Higit sa 100 taon bago dumating ang mga Amerikano, ang Batanes ay kinilala ng bahagi ng kapuluan ng Pilipinas. Mga internasyonal na kasunduan, Treaty of Law. Treaty of Paris 1898, nang matapos ang digmaang Espanyol-Amerika, ipinamahagi ng Espanya ang buong kapuluan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Treaty of Paris. Bagamat may mga diskusyon ang mga ilang scholar sa guhit o lines ng kasunduang ito, naging malinaw ang pag-amyenda nito sa mga sumunod na tratado. Treaty of Washington, 1900. Upang maiwasan ang kalituhan, nilagdaan ang Treaty of Washington noong 1900. Nilinaw rito na lahat ng isla na nasa labas ng orihinal na guhit ng Treaty of Paris, ngunit nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Espanya, kabilang ang Batanes, ay opisyal na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kasunduang US at Great Britain, 1930. Muling tiniyak ang kasunduang ito ang tiyak na hangganan ng Pilipinas na kinapapalooban ng Batanes. Konstitusyon ng Pilipinas at kasarinlan, constitutional law, nang ipagkaloob ang Amerika ang kalayaan ng Pilipinas noong 1946, kasamang formal na naging independyente ang Batanes bilang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng Artikulo 1, 1987, Konstitusyon ng Pilipinas, pambansang teritoryo, ang Batanes ay tahasang sakop ng bansa. Ito ay opisyal na pinangangasiwaan bilang pinakahilagang lalawigan ng Republika. Yan ang mga kasaysayan na sa atin, tayo ang may-ari ng Batanes. Peace, God bless you all.